Praise the Lord, praise the Lord, let the earth rejoice. Praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Great things He hath taught us, great things He has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our worship when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Sabay-sabay po nating ideklara ang ating pananampalataya. Ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristong bugtong na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Wangheleng Maria, nagdamdam sa hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing sa ikatlong araw at nabuhay na muli. Mula sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paparito upang maghukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayaan ko ang Diyos, Espiritu Santo, at ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, at ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome sa Caridad Unida Christian Church. Maaari ba nating batiin ang ating mga katabi ng may ngiti sa ating mga mukha? Yan. Forever, for His good is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. Mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Rising to the setting sun, His love endures forever. The grace of God we will carry on, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God
His love endures forever. His love endures forever and ever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever and ever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever and ever. Tayo po ay patuloy na umawit sa Panginoon. Praise the Lord God Almighty. Praise the Lord on high. The train of His robe fills the temple, and we cry out, highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Lift up your hands, open the doors, let the King of your glory come in and forever be our Holy is the Lord God Almighty.
patuloy po tayong umawit ng may pagsamba. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoong Hesus dahil dapat lamang na ibalik natin lahat ng mga tinig, lahat ng mga paghihirap natin sa Kanya. Dahil tunay nga na siya ang lumikha sa atin, walang iba, siya lang ang kataas-taasang Panginoong Hesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. The King, mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. To the Lord, all the
stars in their place. You who calms the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. When the evening fades, you call forth songs of joy. As the morning waves, we are children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus.
Yes, Lord God, we praise and glorify your highest name, Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Lord God, sa kaligtasan. Maraming salamat sa pagmamahal, Panginoong Jesus. Tunay nga, Lord God, ikaw lamang ang tanging makakapagbigay ng mga bagay na yun sa amin. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Purihin ka, Lord God, dinadakila ka namin sa iyo lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, meron pa pong nais na dumako po dito sa unahan para magpasalamat sa mga pagpapala ng Diyos sa ating pong mga buhay itong nakalipas na buong isang linggo. Tunay po na ang ating Panginoon ay napakabuti po sa ating lahat. Tayo po ay magpasalamat. Hallelujah, aming Diyos. Tunay po na Ikaw ang aming pinupuri, pinapasalamatan sa mga sandaling ito. Aming kinikilala ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa aming pong mga buhay. Napakarami pong reason, Lord, to praise you, para ibigay sa iyo yung aming pagpapasalamat, para itaas ka namin, luwalatiin ka namin sa aming mga buhay. Kulang po, Panginoon, yung aming time to say everything, Panginoon, na katunayan ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. So umagang ito, Panginoon, we praise and thank you sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataong maranasan po namin ang panibagong taon ng buhay, ng aming kaarawan. Salamat po, O Diyos, dahil sa iyong katapatan sa amin. Sa mga dumaan ng mga taon, iyong laging ipinapakita sa amin ang iyong pangangalaga. At alam namin, dakilang Diyos, na sa mga darating pang taon ng buhay, ganun din, Panginoon, at higit pa yung iyong gagawin sa amin pong mga buhay. Salamat po sa mga panahon na ipinagdiriwang ng mga mag-asawa ang kanilang mga taon ng anibersaryo. Salamat sa pagmamahal, pag-ibig na nananatili sa aming mga puso. Salamat din po sa kagalingan, sa mga karamdaman, sa proteksyon mo, Panginoon, sa amin upang hindi kami mapahamak sa aming mga pisikal na kalalagayan. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong pagtugon sa mga panalangin, gaano man ito kalaki o kahirap, iyo pong ipinapahayag sa amin na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na aming malalapitan kahit doon sa mga pagkakataon na kami nahihirapan. Salamat din, Panginoon, sa iyong great provision sa lahat ng mga pangangailangan. Panginoon, pinapatunayan mo palagi na ikaw ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat. Ikaw ang may akda ng lahat. Ikaw ang source ng lahat ng bagay. We praise you, Panginoon, dahil pinubuhos mo ang iyong pagpapala sa bawat isa, ang mga biyaya upang patuloy na abutin ang aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, even doon sa mga pag-iingat sa mga paglalakbay, sa protection, Panginoon, sa amin, sa panahon na kami ay nakakaranas ng kalungkutan, ng pagdadalamhati. Salamat, Panginoon, dahil sa mga panahon na ito, lalo namin napapatunayan na meron kaming Diyos who comforts us, Lord, nagbibigay sa amin ng aliw, nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Salamat po, even doon sa panahon ng suliranin ng buhay. We thank you, dakilang Diyos, dahil ang pagkakataon na makaranas kami ng mga problema, ng mga pagsubok, ay pagkakataon din upang lalo naming ma-realize kung gaano kabuti ang Diyos na meron kami. Kung gaano kakabuti sa amin, Panginoon, lalo sa mga panahon na iyon na kami sinusubok. So umagang ito, Panginoon, narito po yung iyong mga anak, nagpapahayag ng kani-kaniyang mga pagpapasalamat sa iyo. Mangyari nawa na sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawad sa bawat isa sa kanila ang iyong pong basbas at pagpapala. Linggo, ang pag-uusapan natin ay merong tema na pinamagatang Created by the Master. No, wala pa yan dyan. So, Created by the Master. So, lahat po tayo ay nilikha ng ating Diyos. No, kapag sinabing nilikha, ang ibig sabihin nito, yung lumikha, ito ay merong deep knowledge sa ating lahat na kanyang nilikha.
No? Kapag nag-create ka ng isang bagay, lahat ng details sa bagay na kinreate mo, alam na alam mo yun. Simula sa una hanggang sa huli, no? Yung anumang mga details ng bagay na yun ay alam na alam natin. So, ganun din sa ating kalalagayan sa harapan ng Panginoon. Tayo ay created by our Master, by our God, at yun ang nagpapatunay na kilala tayo ng Diyos, which is our topic or title ngayong umaga. So, kilala tayo ng Diyos. Ang ating text ay matatagpuan sa Awit 139, medyo mahaba, from verse 1 to verse 18. No? Verse 1 to verse 18. So, kapag ating pong kinonsider kung gaano ka mangha-mangha yung kamay ng Diyos na involved sa ating mga buhay, tayo ay lalong nang-a-amaze kung gaano kadakila yung Diyos natin at kung gaano kalaki yung biyaya niya sa ating buhay. Meron pong isang likha, no? Isang painting ni Rembrandt, no? Hindi si Rendor, si Rembrandt, no, ang nag-paint. No, so yung painting na yan na nakikita nyo sa unahan, doon kasi medyo maliit no. Ewan ko dito kung medyo malaki. Kung kita natin. No, ang painting pong ito ay nagpo-portray ng isang biblical story. No, isang storya sa Biblia sa New Testament. So alam na natin yan. Diyan makikita nyo merong isang maliit na barko o bangka, no, sa context natin ay basnig. Kasi lumaki ako sa Calimarino, doon sa tabing dagat, may mga basnig noon nung time namin. So, kapag malaking bangka, basnig ang tawag, di ba? Sila Kuya Ray, alam yun eh. So, yung basnig, ang sinasakyan ng mga disipulo at ni Jesus. At itong portrait na ito, no, ito'y nagpapakita nung isang pagkakataon sa Sea of Galilee kung saan ang mga disipulo kasama ng ating Panginoong Yesus ay naglalakbay. At sa kanilang paglalakbay ay nasabayan nila ang isang malakas na unos, no, malakas na bagyo. Kapag may bagyo, siyempre malakas ang alon, no, at malakas ang ulan, malakas ang hangin. Kung merong layag ang bangka, maaring itumba o dalhin sa flow ng hangin yung bangka, no? O kung hindi man, kahit naman walang layag, kapag may hangin, kung saan ang tungo ng hangin, doon din yung tungo ng bangka. Doon siya tinutulak ng hangin. Maliban na lang kung mayroong motor at pwedeng sabayan at pwedeng harangin yung hangin, pwedeng labanan, direct opposite doon sa flow ng hangin sa kanya. So, nandun sila sa ganoong tagpo at alam na alam natin yung story na yan kasi lagi kapag pinag-uusapan yung wavering faith, di ba? Yung pananampalataya na nagwe-wave o para bang nagagalaw. Lagi nating ginagamit na illustration yung pagkakataon na ang ating Panginoon ay kasama ng kanyang mga disipulo sa bangka na lumalakas ang hangin. So, dito sa pagkakataon na ito, sa lakas ng hangin na tumutulak sa bangka at sa lakas ng ulan, maging ng alon, makikita natin na ang mga disipulo ay nagpapanik. Nagkakaroon sila ng labis na pag-aalala na iniisip na marahil pwede silang ilubog ng malakas na unos sa kanilang bangkang sinasakyan. At yung mga disipulong ito ay walang ibang ginawa o walang huling ginawa kundi ang lapitan si Jesus at gisingin. Siguro they want to ask their master Jesus, para humingi ng tulong kung anong gagawin sa ganoong sitwasyon. Noon na sila po ay humaharap sa malakas na unos. Pero makikita natin, when we are going back to the story, no, si Jesus ay himbing na himbing.
tulog na tulog at nagpapahinga. At ang sabi ng kwento, hindi naman dahil walang pakialam si Jesus. It was not because Jesus didn't care or because He was indifferent to the needs of His disciples. Hindi ganoon. Hindi dahil wala siyang pakialam o hindi dahil iba yung pangangailangan niya sa pangangailangan ng kanyang mga disipulo during that time. No, it was because Jesus had such trust in God. No, dahil ito'y dahil sa meron siyang malaking pagtitiwala sa Panginoon, kaya siya natutulog. No, kaya pagka natutulog po yung inyong mga asawa, huwag niyong gigisingin. Ibig sabihin niyan, nagtitiwala sila sa Diyos. Joke lang. No, yun yung picture. No, the picture of that is Jesus is sabi nga merong trust sa Lord, no, sa kahit ganoong sitwasyon ng buhay. So yung work ni Rembrandt, no, yung kanyang painting, it is a wonderful work. Bakit? Kasi kapag titingnan natin yan, kapag tayo ay sisilip dyan, makikita natin yung picture na yan, lagi nating maiisip at maraming sasabihin natin, merong tinuturo itong painting na ito. At ang tinuturo nito is a complete trust sa ating Diyos. Isang kumpleto o buong pagtitiwala sa ating Panginoon. No? Si Haring David, yung kanyang mga awit, no, ay nagpapahayag at nagpapakita ng pagkamangha sa Diyos lagi sa kanyang buhay. Kaya nga, nakikita niya at nare-recognize niya na intimate yung involvement ng Lord sa kanya. Ibig sabihin, when he confessed yung pakiramdam na siya inaamay sa Diyos, lagi niyang ipinapakita rin na ganoon kalapit at ganoon ka-involve ang Diyos sa lahat ng sirkumstansya ng buhay niya. No, bilang isang pastol, bilang isang hari, di ba? Yun yung lagi na dumarating sa kanyang buhay. So kapag tayo ay kinukonsider ang Diyos, when we consider how God is so involved sa ating mga buhay, ganun din yung ating mararamdaman. We will be so amazed. Bakit ganito, no, ganyan kalaki yung pagmamahal ng Diyos, ganoon ka-wonder yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. So, ngayong umaga, dahil ang ating paksa ay nagsasabi na kilala tayo ng Diyos, tatanungin natin yung ating mga sarili. No? Kilala nga ba tayo ng ating Diyos? Pero bago po yun, basahin muna natin yung ating mga talata. No? Siguro po, sabay-sabay na lang pong magbasa ang bawat isa para lahat po tayo mayroong involvement. Okay po? Basahin po natin ang ating paksang talata sa awit 139 verse 1 to verse 18. Ready po? Simula na po. Ako'y iyong batid mo ang aking buhay. Ang lahat ng gawain ko sa iyo hindi lingid, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Di pa ako umiimik, yung aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon, lahat ay di manilihim. Nagtataka ang sarili, alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroroon ka sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Tiyak, ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan.
Maging itong kadiliman sa iyo hindi dilim at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Madilim at maliwanag sa iyo ay pareho rin. Verse 13. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Verse 16, ako'y iyong nakita na, hindi pa man. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatiktik sa iyong matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Sa iyo pa rin ako kung ako umaga ay magising. Yan, purihin po ang Panginoon. Ang tanong sa atin ngayong umaga, tanungin natin ng ating mga sarili, kilala ba tayo ng Diyos? No, kilala ba tayo ng Diyos? No, ang sagot, yes, He does, and He knew everything in us. No? Tama, kilala po tayo ng Panginoon at alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay. Kilala tayo at alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ating buhay. No? Meron pong mga pagkakataon na tayo ay nakakaroon ng question kung kilala ba talaga ako ng Diyos? But parang hindi ko nararamdaman. No? So lahat po tayo, meron tayong mga pangangailangan. All of us need someone who knows us, no? Yung someone na mag-i-encourage sa atin, magbibigay sa atin ng kaaliwan, someone na magtatayo sa atin sa ating pagkakatumba. At sabi nga, bilang isang tao, yung basic human instinct is to want somebody to know the things we like and the things we dislike. Kaya nga, mayroong mga relationship ang bawat isa. Halimbawa, siguro yung extended relationship sa labas ng pamilya ay yung mga best friends, yung mga besties natin, di ba? Yung mga best friend nyo. Meron kayong ganoong relationship. Bakit? Kasi yun yung extension ng ating human instinct. No? Pero sa atin kasi sa Pilipino, mas pinopromote natin unang-una syempre yung pamilya. No? Kung meron mang unang dapat makaalam ng ating mga pinagdaraanan yung ating pamilya, bago pa man yung ibang mga tao sa paligid natin. So, kahit na ganoon, dahil merong instinct ang tao, humahanap tayo ng someone or somebody na makakaalam ng mga bagay na meron tayo. At mostly, doon sa ating mga kaibigan natin sinasabi o kinukwento yung mga bagay na yan. No, minsan malungkot, hindi alam ng mga magulang, hindi alam ng pamilya na meron palang pinagdaraanan yung isang tao, malalaman nila doon sa mga kaibigan. No, yun kasi yung basic instinct ng mga tao. So, to know where we are in life and to know where we have been in life. Kaya malaking bagay din ng church, yung family, church family. Kasi kahit papaano, in our relationship sa loob ng iglesia, meron tayong guidance from God. No, merong light ng guidance ng Lord kapag sa church family tayo nagbabahagi ng ating mga pinagdaraanan. So, the question is there anyone who really know us? Meron bang mga tao na talagang kilala tayo? Is there anyone who really understand us? Meron bang mga tao na talagang nauunawaan tayo sa ating kalalagayan? Ang sagot, sabi, sa mga tanong na iyon is yes. No? God knows all. No? Sabihin nyo nga po, God knows all. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating mga buhay. Kaya nga yung ating unang sagot sa tanong na iyon, kung kilala ba tayo ng Diyos, kilala tayo ng Diyos at alam ng Diyos ang lahat
ng bagay sa ating buhay. Yung ating talata ay nagpapahayag ng ilang mga bagay na nire-recognize ni David. No? Una, no, sabi diyan, you know when I sit and when I rise. You know when I sit and when I rise. Anong ibig sabihin niyan? No, nire-recognize ni David that God knows David's daily activities. No, alam natin na pinapakita dito na kinikilala na ang Diyos, alam niya ang lahat ng ginagawa ni David. At hindi rin yung kaibahan sa atin. No? Even as alam ng Panginoon yung ating mga pinagagawa. No? Sa likod man ng ating mga nakakasalamuhang tao, sabi nga, kaya nga wala tayong pwedeng ilihim sa Diyos, di ba? Kung pwede tayong magsinungaling sa tao, sa Diyos hindi po pwede. No? High-tech ang kamera ng Diyos. Kita niya tayo saan man tayong sulok ng mundo pumunta. So, you know when I sit and when I rise. Pangalawa, you perceive my thoughts from afar. No, alam ng Diyos or God knows what David is thinking even before David thinks it. Yan. Higit pa yan sa mga magulang, 'di ba? Yung mga magulang kadalasan ang bukang bibig sa atin sa mga anak. No, alam ko yung iniisip mo, wala kang matatago sa akin. 'Di ba? Relate? No, ganun po, 'di ba? Ganun tayo mga magulang. Nababanggit natin 'yon usually kadalasan kapag na sa sermonan yung ating mga anak, no? Para bang nagpapakita ito na syempre tayo bilang mga magulang, kilala natin yung ating mga anak. Given naman po 'yun, hindi 'yun maikakaila. Kasi tayo yung creator ng ating mga anak. Pero higit doon, syempre alam natin yung katotohanan that God knows even yung mga bagay na hindi natin alam sa ating mga anak. No? Sabi, God knows what David is thinking even before David thinks it. Alam niya ng Diyos kahit hindi pa iniisip ni David yung kanyang iniisip. No, yung mga magulang, may mga bagay tayo na limited tayo sa ganong aspeto. Alam natin yon. No? At yung thinking ng Diyos ay hindi naman natin kayang abutin. Kaya yung katotohanan na ang Diyos, kaya niyang isipin, even yung mga hindi pa iniisip ng tao, ay totoo sa ating mga buhay. Pangatlo, sabi diyan, you discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. No, English po yung ating kinuha. Ano pong sabi doon? God knows where David went and God passed judgment on it. No, para bang hindi yan malayo doon sa una. 'Di ba? Alam ng Diyos kung saan siya napunta. At alam ng Panginoon yung mga bagay na yon, kung ito'y mabuti o masama sa kanyang buhay at ito'y inline sa kanyang kalooban. No, pwede tayo magsinungaling sa tao, pero again, hindi natin kayang magsinungaling sa Diyos. Wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Number 4, verse 4, before a word is on my tongue, you know it completely, O Lord. No, you know it completely, O Lord. Ano po yung nire-recognize si David dito? God knew David's words before he spoke them. No, God knows David's words before he spoke them. Bago pa niya sabihin, alam na ng Diyos yung kanyang, ay napindot ko yata, sorry Kuya Aaron, sasabihin. At panghuli, sabi, you hem me in behind and before, you have laid your hand upon me. No? Anong pong sabi dito? God has His providential hand upon David, and David is surrounded by God's hand of protection. So, nandun yung kamay ng Diyos na nagpo-provide ng lahat ng bagay. Nandun ang kamay ng Diyos na nagpo-protekta sa Kanya. So, yung katotohanan ito ay katotohanan nagpapahayag na tayo ay kilalang-kilala ng Diyos. Amen po ba? Yan. Kilalang-kilala po tayo ng Diyos at ito'y nagpapakita sa atin na alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay natin. Simply because God created us. So, kilala ba tayo ng Diyos? Again, no? Kilala ba tayo ng Diyos? Yes, He does, and He
loves us. Kilala tayo ng Panginoon at minamahal ng ating Diyos. So kanina, alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay natin. Ngayon naman, nagpapahayag at nagpapakita ng katotohanan na kilala tayo ng Panginoon at minamahal tayo ng ating Panginoon. So He knows us inside and out, and He loves us and cares for us. No? Mahal tayo ng Panginoon. Kilala niya yung ating kalooban, lahat ng bagay sa buhay natin. He wants to build us up with encouragement. No, kaya pag nalulungkot tayo, wala tayong dapat unang lapitan kundi ang Panginoon sa buhay natin. When we feel discouraged, no, hindi po dapat lalapit unang-una doon sa mga tao sa paligid natin. Ang una mong lalapitan bilang anak ng Diyos ay ang Diyos. No, because He loves us and He cares for us. No? At gusto niya na tayo ay i-build up and i-encourage. No, so where then is this God who knows us and wants us to build up with encouragement? Nasaan ang Diyos na yun na ating kinikilala, na Diyos na tayo ay papalakasin, tayo ay itatayo sa panahon na tayo ay natutumba? I think all of us, sabi nga, have had times kung saan nagwa-wonder doon sa mga bagay na yun. Nasaan nga ba ang Diyos sa gitna ng mga sirkumustansya o pangit na sirkumustansya ng aking buhay? Ang sagot po ni David dito, alam niyo po, sabi doon sa verse 7 and 8, "Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there." So kahit doon sa pagkakataon na sabihin natin na medyo hirap yung ating buhay sa dami ng problema, medyo nahihirapan tayo sa dami ng mga discouragement sa buhay, nagkapapatong-patong, diba? Nagkasabay-sabay, para bang nai-stress tayo, nadidepress tayo, nahihirapan tayong harapin sabay-sabay yung mga bagay na dumarating sa atin. Kadalasan na lilimutan natin yung ating Diyos. Pero dito sinasabi na kahit doon sa mga pagkakataong iyon, nandoon ang ating Diyos. You are there. No, you are there sa panahon na mga nararanasan ko yung bagay na to at iniibig ako ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Yan. So kilala tayo ng Diyos, and He knows us inside and out, and He loves us. No? So, kilala pa tayo ng Diyos? Yes, He does, and He is with us always. Yan. He is with us always. Kilala tayo at sinasamahan ng ating Diyos sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Sabi nga po doon sa realm of light, heaven, darkness, and even death, yung iba't ibang mga pagkakataon ng buhay, no? Yung iba't ibang mga bagay ng buhay, nandoon ang ating Panginoon. God is there. No? God is with us. Sabi nga nung isang awit, no? God is with us. Ang Diyos ay nandoon sa panahon na iyon. Si David, he looks to the east and to the west and to the far side of the sea. Nakita niya that God was there. No? He didn't see God literally doon sa mga lugar na yun. Pero nakita niya yung presensya at naramdaman niya yung presensya ng Panginoon sa lahat ng dako ng kanyang buhay. So, kung tayo po'y nasasaktan ngayon sa panahon na ito, siguro kung tayo po ay broken-hearted, o kung meron man tayong pinagdaraanan sa buhay, kung tayo ay very discouraged, no, very depressed, kung tayo po ay nandoon at lugmok yung ating mga buhay, tandaan po natin at ilagay sa ating mga puso't isip, God is there. Sabihin nyo nga po, God is there. Nandun ang Diyos. No, nandun ang Diyos sa lahat ng sandali ng ating mga buhay. So God knows us. At yung kanyang kaalaman, nagpapakita at nagpapahayag ng katotohanan na ang Diyos ay laging naroon saan mang pagkakataon
ng ating mga buhay. So, again, the question is, kilala ba tayo ng Diyos? Yes, He does, and He is helping us always. No? Kilala tayo at tinutulungan ng ating Diyos. No? Kilala tayo at tinutulungan tayo ng ating Diyos. Sabi nga po, how desperately we need to be led through our complexities of life. May mga pagkakataon pagka napaka-complex na, napakarami ng sanga ng buhay, no? Doon natin nararamdaman yung pangangailangan ng tulong. Kapag nandun tayo sa panahon na para bang hindi mo na makita yung kaparaanan sa mga bagay na iyong pinagdaraanan, hihingi ka na ng tulong. You will call a friend. Sabi nga, di ba? Pagka may mga ganung mga pagkakataong sa buhay natin, kailangan ko nang mag-call a friend. No, may ganoon. Kapag wala kang pera, call a friend. Kapag may sakit at wala kang kasama sa buhay, call a friend. Di ba? May mga ganung mga pagkakataon sa buhay. No, meron pong mga kapatiran sa Manila, mga elderly na po sila, mga matatanda na magkasama sa bahay. Wala silang kasama sa kanilang bahay, sa kanilang kondo. No, at pagka may mga pagkakataon nahihirapan sila dahil pareho silang may edad na, they always call a friend. Yan. Kailangan nila yung tulong. Kailangan nila ng tulong ng mga kamay na mag-aalaga sa kanila, magbabango sa kanila. They even need comforting words, no? Sa panahon na sila po'y nahihirapan sa buhay. Mga kapatid, doon sa mga pagkakataon na tayo po ay nandun din sa time na yon, katulad ng naranasan ni David, no? David turned to God and he found the power of God. Nung mga panahon na siya ay nahihirapan, nung mga panahon na siya ay nanghihina, he turned on to God and he found the power of God. Nasumpungan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Nasumpungan niya yung pagsama ng Diyos sa kanyang buhay. So, ganun katotoo yung bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga po, di ba, for you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Your eyes saw my unformed body. No, yung lahat ng detail sa buhay natin, alam niya ng Diyos. No, nung nasa loob tayo ng tiyan ng ating mga ina, ng ating mga nanay, alam na alam ng Diyos yan. Maging sa paglaki natin, pagtanda natin, maging yung bilang ng ating mga buhok, alam din ng Diyos. Nabilang nyo na po ba yung mga buhok nyo? Diba? Alam ko nung pandemic, may nag-attempt yatang bilangin yung buhok niya. Kasi may nag-attempt ding pag-iwahiwalayin yung yung asukal, yung creamer, tsaka yung kape, dun sa 3-in-1. Diba? Yung mga memes nung panahon ng pandemic. Pero hindi mo kayang gawin yun. Hindi natin kayang gawin yun. No? Mas okay pa na magpakalbo na lang kaysa bilangin natin yung ating mga buhok. Di ba? No? Pero ang Diyos, alam niya every small details, even the smallest details sa buhay natin. Kaya nga, kapag nandun tayo sa mga pagkakataong nahihirapan tayo, we can turn on to God to find help. No? We can turn on to God to find help. So, bilang pagbubuod, bilang pag-summarize, no, sabi diyan, kilala ba tayo ng Diyos? Yes, kilala po tayo ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos at alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay. Kilala tayo ng Diyos at minamahal tayo ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos at sinasamahan ng ating Diyos sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Kilala tayo ng Diyos at tinutulungan ng ating Diyos. Meron po bang makakasagot sa tanong na to? Ikaw, kilala mo ba ang Diyos? No? Tayo, kilala ng Diyos, di ba? Even the smallest details ng ating buhay. Pero ikaw, kapatid, kilala mo ba o kilala mo ba ang Diyos sa iyong buhay? No, sana kilala din natin ang Diyos. No, sana meron tayong intimate na relationship
sa ating Diyos. Meron pong isang kwento, gusto ko doon magtapos sa kwentong ito. Yan. Isang kwento tungkol sa isang bata na naglalakbay sakay ng isang train, isang mabilis na tren. At yung tren na kanyang sinasakyan ay sumalubong sa isa na namang malakas na bagyo. Yan, kita naman doon sa picture na mayroong kidlat, may lightning, at alam ko pagka may lightning, meron ding thunder, di ba? Yung kulog. One time, kumakain kami sa labas ng family, naabutan kami ng lakas ng ulan, tsaka ng kulog at kidlat. Nag-brown out doon sa aming kinakainan, natakot si Lance. Kasi sabi niya, nag-brown out, ilang beses yun nangyari. Kaya takot siya kapag naulan, tapos nasa labas kami, tapos kumikidlat, nagtatakip siya ng tenga. Medyo yun yung kanyang kahinaan. Kahit na malikot yun dito, yun yung kanyang kahinaan. So sabi niya, I'm scared, Papa, I'm scared. Dayapos na yun sa akin kapag kami ganoong pagkakataon. So itong batang to, sakay siya ng mabilis na tren. At habang naglalakbay yung tren, sinasalubong niya yung malakas na bagyo. At yung mga sakay ng tren, kahit ng mga matatanda na, natatakot sila kasi parang merong tensyon dun sa loob. Nakikita niyo yung mga tao na nagkakaroon ng fear dahil pwede silang ma-stranded, pwedeng masira yung tren o pwedeng may mangyaring hindi maganda. Kaya merong fear doon sa loob ng train. Pero itong maliit na bata na mag-isa lang nakaupo sa isang upuan, ang sabi ng kwento, he seemed completely unaware of the raging storm. Parang si Jesus sa bangka. Parang itong bata, wala siyang kaalam-alam doon sa malakas na bagyo sa labas ng tren. Kahit na nandun yung takot ng marami sa loob ng tren, kahit yung mga matatanda na, itong bata, tahimik lang siya at kalmado lang siya. Yung isang pasahero hindi nakatiis at nilapitan yung bata. Sabi nung pasahero, hindi ka ba natatakot, Totoy? Hindi ka ba natatakot na mag-isa ka lang sa train at bumabagyo sa labas? Alam niyo po yung sabi nung bata, tumingin siya doon sa kanyang kausap, sa nagtanong sa kanya, at ngumiti siya. Ang sabi niya, hindi po ako natatakot. Hindi po ako natatakot kasi daddy ko po ang engineer ng tren na to. Daddy ko po ang engineer ng tren na to. Ano pong ibig sabihin nun mga kapatid? Kilala niya po yung kanyang tatay. At alam niya, sa kamay ng kanyang tatay, panatag siya at ligtas siya. Ang Diyos po natin, He is a God. He is a wonderful God. He is the one who created us. Nilikha po tayo ng Diyos. Ang Diyos po ang lumikha sa atin. Ang Diyos ang gumawa sa atin. He knows even all the details of our lives. Di ba? Yung pakiramdam ng batang ito ay dapat maging pakiramdam din natin sa Diyos. Yung pakiramdam ng batang ito ay dapat na maging pakiramdam din natin sa ating Panginoon. God is guiding our lives. He will bring us to a better perspective of life. Kung meron mang gusto ang Diyos sa ating buhay, syempre yun yung mabuti. Wala namang magulang na naghahangad ng masama sa kanyang mga anak. Di ba? Lalo na ang Diyos. Hindi niya gusto na tayo ay mapahamak. So, we need to trust God, and He is a God of wonder. He is a wonderful God. Mga kapatid, sana mabuo sa ating mga puso't isip yung pagtitiwala sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon ng ating buhay sa ating Diyos. Bakit? Dahil kilala tayo ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Salamat po sa kapahayagan ng katotohanan that you are our creator. At kung meron mang bagay na dapat kaming panghawakan at kilalanin, ay yung katotohanan na kilala mo kami.
Kilala mo kami, Panginoon, simula sa ulo hanggang paa. And the deepest part of us, Lord, even doon sa kaloob-looban ng aming puso at isip, ay alam na alam mo. At walang ibang dapat gawin ng bawat isa, kundi ang lalong magtiwala sa iyo. Lalong ilagak ang aming pagtitiwala sa iyo, katulad ng pagtitiwala ni David, Panginoon. Lord, nawa, kahit naroon kami ngayon sa panahon ng raging storm, ng malakas na unos ng buhay, sa iyo po namin ito pinapagkatiwala. And we want to turn to you, O Lord. Gusto namin pumunta sa iyo. Gusto namin sa iyo lumapit. Gusto namin ilapit sa iyo ang lahat ng bagay na meron kami. Panginoon, hipuin mo yung puso ng bawat isa. Ikaw po ang kumino sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw po yung mangungusap sa puso namin at patuloy na ipahayag sa amin, Panginoon, yung katotohanan na kilalang kilala mo kami sa lahat ng bagay sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo. We praise and thank you in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po. Yes, Lord, we praise and thank you, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po muli sa panahong pinagsama-sama mo kami, Panginoon, upang sa iyo ay sumamba, magpasalamat, magpuri. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon. Salamat din po sa iyong mga salita na nagpahayag sa amin, Panginoon, na kami ay iyong kilalang kilala, Panginoon, simula sa ulo hanggang aming mga paa at sa kaloob-looban ng aming mga puso at isip. Nawa, Panginoon, patuloy po na ang katotohanan ito ang maging gabay namin upang sa lahat ng sirkumstansya ng aming mga buhay, even in the darkest hour, Panginoon, ng pagkakataon ng buhay, ay walang ibang gawin kami kundi magtiwala at lumapit sa iyo lamang na aming dakila at kamanghamanghang Diyos. Samahan mong bawat isa, Panginoon, sa aming paghihiwalay, pauwi patungo sa aming mga tahanan, at ikaw po, Panginoon, na mag-ingat sa amin sa buong isang linggong darating, anuman ang aming gagawin. Ikaw po ang siyang aming maluwalhati, mapapurihan, Panginoon, at ikaw ang siyang lagi naming makasama sa lahat ng sitwasyon ng aming mga buhay. Purihin ka sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumating lahat ng pagpapala ng Panginoon sa Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-ibig at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.